umaga sa'yo. Lord, welcome po dito sa Victory. Now, this is the place where we honor God and we make disciples. By the way, my name is Jake Tan. I'm one of your teachers here at Victory Church. And ako po excited ngayong umaga dahil nga po dun sa nakita natin, tayo po ay magsisimula ng ating panibagong serye. At hindi lang basta panibagong serye, kundi dito titignan natin na itong series na to. This year, I believe ito po yung pinakamahabang series na pag-uusapan natin. Bakit? Kasi 12 weeks po natin itong pag-uusapan. Nagulat yung iba. Pero dahil po matagal siya, mas maiintindihan natin kung ano yung gustong ipabatid ng series natin. Ano ba yung title ng series natin? Ito po. Jesus is... Jesus is greater than. Yan. Jesus is greater than. Yan po yung ating title ng ating series. Now, can everybody say greater? Yan, greater. And the objective po of this series is for us to explore the teaching of Jesus Christ's supremacy and how He is better. Better saan? Better than anything in this world that we might seek. And also, this series, objective din po nito that we will reflect on the transformative power of the cross and its implications for our lives. Our hope, ito po, ang aming pong hope at ating hope, that we encourage, that we are all to be encouraged, na tayo po ay mag-persevere through trials and to live out our faith with renewed devotion. Meaning, ang kagustuhan po ng series na ito, ay ito po ay mapaalala sa bawat isa sa atin, mapapakita uli sa atin, ma-encourage lahat tayo na kung saan makita natin dito na ang ating Panginoong Hesus ay mas malaki, mas mabuti, kaysa sa kung anong meron tayo ngayon sa buhay natin at kaysa sa kung anong meron ang binibigay ng mundo. Jesus is greater than anything or anyone. Question, do you believe that Jesus is far better and far greater than anything else in this world? Yes, amen. Naniniwala tayo. Now, if that is the case, ito po yung follow-up question ko. What makes Jesus greater? What makes Jesus greater and better? What makes Jesus better than anything the world can offer? Ano nga ba? Bakit nga ba? Mas mataas, mas mabuti ang ating Panginoon. And for us to understand and to know the answer, dito po sa katanungan natin, we will look at the book of Hebrews. Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. Now, ito pong series natin na to, itong pag-uusapan natin ngayon, itong unang linggo na to, hanggang sa mga susunod pa na linggo, kasi nga 12 weeks ang sabi ko, book of Hebrews po ang ating aaralin, ang ating titignan. So, I want to encourage everyone, pag uwi nyo mamaya, basahin nyo po yung book of Hebrews. Ito po ay may 13 chapters. This week, isang chapter muna, pwede naman. O kung matapos natin yung 13 chapters, pwede rin. Tapos ulitin natin. Para pare-parehas tayo, sabay-sabay tayo natututo, at nalalaman natin, ito yung pinag-uusapan namin. Okay po ba sa inyo yan? Hindi okay dito. Okay now? Gusto natin yun, Gusto natin yun. Kaya naman, para pag-simula lang po natin itong series na to, inaano niya po kung tumayo ang lahat. I invite everyone to please stand and I hope na may dala po tayong Biblia. Soft copy man yan, hard copy man yan, ang mahalaga po, meron tayong Biblia. ESV version, ESV po ang ating babasahin, So meron din naman po ako sa screen if wala kayong dalang Bible, Okay, let's read. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Tayo po yung mukha panalangin. Panginoon, sobrang saya ng aming puso na dinala mo kami dito. Maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago sa bawat isa. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for the life that we have. And today, Lord, as we study again
your goodness, not only your goodness, but your greatness, O God. Lord, help us to understand deep in our hearts, O God, kung ano nga ba ang kahalagahan na maunawaan namin na ikaw po ay mas malaki, mas mabuti sa lahat ng bagay na meron sa mundo. Holy Spirit, lead us this morning. Help us and guide us. Ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Sige po, pwede na tayo magsimpo. Now, yung binasa po natin na book of Hebrews, ang nagsulat po ng Hebrews ay unknown. Ibig sabihin, hindi po nagpakilala at hindi kilala. May mga scholars na nagsasabi na ang mga nagsulat daw nito ay sila Paul, si John, or si Luke, and si Apollos. Marami pong pangalan na nabanggit na nagsulat ng Hebrews. Pero walang detalye, walang specific na sinabi kung sino talaga ang nagsulat. But, kahit sino pa man ang sumulat nitong Hebrews, ang kagandahan dito kasi makikita po natin na ini-encourage niya yung mga audience niya that time. Now, yung audience po niya that time ay yung po yung mga Jewish Christians. Na ini-encourage niya na manatiling maniwala sila, manampalataya sila, manatiling mas makita nila yung kalakihan ng Panginoong Hesus kaysa dun sa mga nakasanayan nila, kaysa dun sa mga buhay na meron sila dati or bago nila nakilala at na-encounter si Jesus. Because during that time, the Jewish Christians experiencing sufferings, experiencing trials that gave them the idea to return, no? Para bumalik doon sa mga kanilang religious habits. Some of them gusto na po bumalik sa Judaism. Now, what is Judaism? Judaism is a religion na naniniwala sa Bible, specifically doon po sa Torah, o yung tinatawag natin 5 first books of the Hebrews Bible. Or tinatawag din natin Pentateuch in Greek, ano? Ano yun? Ano yung libro ng Old Testament? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Romans. Deuteronomy, ano? Yung po yung 5 na yun na nauna. Now, ito po yung Judaism, no? Ibig sabihin, Judaism centers on the belief in one God. They believe they must follow God's laws which govern daily life. Yung ibig sabihin, dapat sundin natin yung mga law. Yung mga sacrifices na pwede natin gawin. Yun ang susundin natin. Yun po ang Judaism, no? Because during that time, Judaism was legally recognized religion in the Roman Empire. Christianity was not. Judaism, legal. Ibig sabihin, ina-accept ng Roman Empire. But Christianity was not. Now, para lang po malinaw, the book of Hebrews, makikita po natin ito in New Testament. Sa New Testament, no? Pero kung babasahin po natin yung book of Hebrews, makikita natin, kadalasan, lahat doon ay bumabanggit patungkol sa Old Testament. Ano? Pero dahil nga, itong mga Jewish Christians that time, na-experience po nila yung hirap, yung pagsubok, yung potential persecution from the Roman authorities because of their faith in Jesus Christ, gusto na nilang bumalik sa dating habit nila, sa dating sila, at sa dating ginagawa nila. Sa madaling salita, nagkakaroon po ng internal struggles. Na-experience nila yung internal struggles na parang merong naglalaban sa puso mo, naglalaban sa isip mo, doubt. Nagkakaroon sila ng doubt because of their situations. And minsan po, meron pong nangyayari false teaching din doon sa pangapanahon nila. Nandito sila, mag-i-stay pa ba tayo sa paniniwala ni Jesus? Mag-i-stay pa ba tayo na mas mataas, mas malaki, mas mabuti ang ating Panginoong Hesus kaysa doon sa pinaniniwalaan natin? Ito yung mga tao na gabi-gabi, walang pilit na narinig, na hindi maglaban sa digmaan, hindi alam. Hanggang kailan? Halo na. Pagod na. Hindi mo alam ang tangyan. Sorry yan. Ito yung mga tao nagsasabing, gusto ko nang bumitaw. Parang bitaw na tayo kay Lord. Ang hirap, Jesus, kasi hindi basta-basta pag nasabing Kristiyano ka that time. Mamaya makikita natin ang daming hirap, basta hirap na mararanasan ka pagka nakay Kristo ka ng mga panahon na yun. Now, tanong ko po, church, nakanta niyo na ba yung awit na yun? Gusto ko nang bumitaw.
o nag-drive po, o kaya pagkasama ko yung mga friends ko. Pero yung tipong, Lord, gusto ko na bumitaw. Kasi sa mga panahon na to, Lord, kung kailan ako lumapit sa iyo, kung kailan kita nakilala, kung kailan ako nagkaroon ng relasyon sa iyo, parang bumigat yung sitwasyon ko, Lord. Parang mas dumami yung problema dinadaanan ko. Kasi feeling ko, Lord, mula nang tinanggap kita sa buhay ko, lalo ako nahirapan. Feeling ko, Lord, mula nung naging Kristiyano ko, ang dami nang nangyari sa buhay ko. Yung bang tipong parang dumadagdag yung problema, sunod-sunod yung problema, yung feeling ko, Lord, na dadagdagan lang, hindi na mapawasan. Sino po dito yung gano'n na experience niya? Oo. Bless na bless, ha? Di ba yung, parang, kung kailan tayo naging malapit kay Jesus, biglang, bumagsak yung negosyo, nawalan ng trabaho, yung upa sa bahay, hindi mabayaran, ang dami utang. Yung mga bills na nadagdagan, hindi na mabawasan. Yung marriage, parang unting-unting nasisira. Yung sakit, Lord, na meron ako, parang hindi gumagaling. Tapos yung sakit ng pamilya ko, Lord, parang manang lumalala. Ba't gano'n, Lord? Kung kailan ako lumapit sa'yo, kung kailan ako nanalig sa'yo, ba't ganito yung sitwasyon? May mga ganitong sitwasyon na po ba tayo sa buhay natin? To the point na gusto na lang natin bumalik sa dating tayo. Balik na lang ako sa dati. Ako na nga lang yung dati. Kung ano nakagawa ko dati, yun na lang. Mas okay pa ako dati. Nagagawa ko lahat. Mas madali ko nagagawa ng paraan ng mga bagay-bagay. Yung masasabi na lang natin, mali po yata na napili natin si Jesus sa buhay natin. Na may mga pangyayari din sa buhay natin, na may nagsasabi sa atin mismo, ayan, born again ka pa. Ayan tuloy, tignan mo, patong-patong problema mo. Patong-patong lahat. Tapos hindi ka na makausap, hindi ka na makilala, puro kang pikit, puro kang tas kamay, wala na. May naka-experience na lang. Ako lang. Siyempre. Nakakatakot na. Magdatohili ka. Yung parang sinasabi nila sa atin yung mga ganung bagay. And one thing I realize, na kapag nandun po tayo sa ganung sitwasyon, ang tanging hinahanap natin ay solusyon sa mga problema natin. Now, before we accept Jesus Christ in our lives, the only solution na meron po tayo sa mga problema at mga pagsubok na meron tayo, to rely sa sarili natin. Doon tayo nakakakita ng solusyon na sa sarili natin tayo umasa. Nung wala pa tayo kay Jesus, na most of the time, kapag nasa sitwasyon tayo ng problema, pagsubok at kung ano pang mangyayari sa buhay natin, yung paraan, ginagawa agad natin sa sarili natin. Yung solusyon, ginagawa agad natin sa sarili natin. Yung aksyon, ginagawa agad natin in our own strength, in our own capacity, in our own expertise. Ginagawa natin. O, yun ang parikin yun. Diskarte po yun sa Tagalog, ano? Ginagawa natin. Kaya minsan, feeling natin, yung dati, madali natin nagagawa ng solusyon kasi nga po, ang tinatanggap natin yung solusyon ng mundo. Yung solusyon na hindi galing sa Diyos. Minsan, nararamdaman natin, gusto ko nang bumalik sa ganun. Madali ko nagagawa ng paraan. Pag naiutang ako, nababayaran ko agad. Paano nabayaran? Umutang din. Tapos umutang na ako dito para mabayaran. Utang din. May problema ako sa relasyon. Dati, mabilis namin naayos ng wife ko eh. Nakikinig lang kami kay Jody Mano. Hiningi kami ng mga payo. Okay na. Dati okay lang eh. Dati magaling. Kasi feeling ko natin yung mga solusyon na nagagawa natin dati. Pera, connection, talino, abilidad, lahat ng meron po tayo, feeling natin yun yung kaya mag-solve ng problema natin. Kasi whether we like it or not, we need someone na magsisave po sa atin. We need a savior doon sa stress, sa hurt, sa pain, sa problema na meron tayo. Kaya po tayo na pupunta doon sa mga bagay-bagay na kahit mag-lead na sa kasalanan, gagawin na natin. Kahit mapunta na tayo sa paglayo sa Panginoon, nagagawa na natin kasi nga feeling natin mas greater yung mga sagot na yun kaysa sa kakayanan ng Panginoon. But who among you here naniniwala ka na kapag may Jesus ka at nakikita mo mas greater siya, lahat ng nangyayari sa iyo, hindi lang niya kayang baguhin yung sitwasyon mo, kundi pati kaluluwa mo kaya niya baguhin. Kaya niya i-save yung kaluluwa mo. Kasi yung temporary things dito sa buhay natin, ginabago yung sitwasyon. But how about our soul? Si Jesus, sabay binabago, sabay inaayos, sabay nililigtas.
Sa inyo po dito nagpapasalamat po tayo na kahit may problema, na kahit may pagsubok ka, basta may Jesus ka, may payapa sa buhay mo. Amen. Payapa. Nagpapasalamat ako, Lord, kasi sa bigat ng mga pinagdadaanan ko, okay ako eh. Piling ko, ang lakas-lakas ko nga eh. Piling ko, lalo nga akong gumawa ako eh. Piling ko, lalo akong gumaganda, Lord. Kahit may problema. Na yung pagbagsak ng negosyo, alam natin sa sarili natin na may tinuturo lang siya. Na yung pagkawala ng trabaho, alam natin na may ipapalit siya. Na yung feeling natin pagkasira doon sa marriage, pagkasira ng pamilya, alam natin na may tinatama lang siya at may inaayos lang siya. Na yung sakit na meron tayo, may kagalingan na ibibigay siya. Na yung lugmok na tayo, itinataas niya tayo. Kapag may relasyon at nakikita natin mas greater ang Panginoon sa lahat, kinakaya natin lahat. Not because of our own strength, but because He is greater than everything. Kaya nga po sa gitna ng pagsubok at problema na meron tayong mga Kristiyano, hindi po dapat ganito. Hindi po sana ganito ang nakikita sa atin. Na kahit ang bigat na pinagdadaanan natin, hindi ganyan, at ganito. Hindi ka mukha niya kasi, yung ganyan, yung feeling natin, bakit hindi ka namin yung matabi mo? Mukha ba walang problema yan? Ganun, no? May problema, pero hindi alata. Yung pa-cute, maganda, nakapastura, nakaayos, kapogi, kahit malalim ang pinagdadaanan. Bakit ganyan? Kasi may Diyos sa puso yan. Amen? Yun po tayo eh. Yun yung ginagawa ng ating Panginoon. But kidding aside, doon po sa Book of Hebrews, ganun din kasi nararamdaman nila that time. Yung mga Jewish Christians that time, ganun na ganun. Because of their situation, they think it is better to go back. Balik na lang tayo sa dating tayo. They think that the old ways is better than Jesus. That's why the author of Hebrews encourages them and reminds them about the supremacy of Jesus. That Jesus is better than anything or anyone in this world. Now, the word better, 13 times po ginamit yan sa Book of Hebrews. Doon po sa 13 chapters, makikita nyo yung better doon. Now, yung word na better, lahat ko tumutukoy kay Jesus. Papunta po sa ating Panginoon. The book of Hebrews describes in details how Jesus Christ not only fulfilled the promises, not only fulfilled the prophecies in the Old Testament, but how Jesus Christ is better than everything in the Jewish system of thought. The message of Hebrews is that Jesus is better. Christianity is superior. Christ is supreme and complete sufficiency about salvation. Hebrews begin by emphasizing that the old Judaism and the new Christianity are both religions revealed by God. Whatever you are considering na ipapag-focus mo yung sarili mo, both religion, we need to understand Christ is better. This is not about religion. This is not about Christianity and Judaism. This is all about Jesus. Maintindihan natin that He is better kahit saan doon dapat si Jesus makita natin na siya po yung greater. That is our faith in Jesus. That's why, binasa po natin, sabi doon, verse 1 and 2, sabi po dyan, long ago, at many times and many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Nung panahon po nila, alam naman po natin ito, kumakausap po ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Ama, sa mga tao, at yung mga tao ito, yung mga prophets na ito, ito yung nagsasabi ng mensahe ng Diyos sa kanila. Yan po yung mga prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. God used many approaches to send messages to people in the Old Testament times. He spoke to Isaiah sa vision po. Naalala niyo? He spoke to Jacob sa dream. To Abraham and Moses, kinausap po ito ng Panginoong Diyos personally. Yung mga Jewish people, sobrang po nila itong alam. Pamilyar na pamilyar sila dito, alam na alam nila dito. Kaya feeling nila, yung kasagutan ng Diyos sa kanila that time ay doon pa rin manggagaling. Doon pa rin magsisimula. Doon pa rin magmumula yung mensahe ng Panginoon sa kanila. But it was astonishing or nakakamangha po for them to think that Jesus or God had revealed Himself by speaking through His Son.
Jesus Christ, whom He appointed as heir of all things. Now, knowing that si Jesus po ay tagapagmana, ang tanong, tayo ngayon, ano ang meron tayo kung tayo ay nananatiling nananalig, naniniwala, nananampalataya, umaasa, kumakapit sa ating Panginoong Hesus? Ano ang meron tayo kung ang ating Panginoong Hesus ay tagapagmana? Ano ngayon ang meron tayo? Simple mong sagot doon, tagapagmana rin tayo. Tagapagmana rin tayo. And also the promise na meron ang ating Panginoong Diyos nasa atin. God's promise are waiting for us. A message of hope, a message of peace and assurance. Take note, yung sinabi kong promise, God's promise are waiting for us. Yung pangako, yung nag-aantay sa atin. Hindi tayo yung nag-aantay sa pangako. Kasi most of the time, feeling natin, Lord, ang tagal ng pangako mo, inaantay kita. Inaantay kong ibigay mo yung pangako ko. Pero sa totoo lang po, yung pangako ng Diyos, yung po yung nag-aantay sa atin. What we need to do, ang kailangan natin maintindihan dito, we need to be closer sa ating Panginoon so that we can experience the promise of God. So that we can hear the voice of God at maintindihan natin na siya po ay mas greater sa lahat. Na yung message of love, message of hope, peace, and assurance ay hindi na po kani-kanino po natin ito marinig. Well, pwede pong gumamit pa rin si Jesus ng mga tao na kapaligid sa atin. That's why we have church community. But knowing that Jesus is the supreme of everything, kung hindi po kay Jesus lang natin ito makikita, kay Jesus lang natin maririnig yung mensahe ng mga bagay-bagay ng love, hope, peace, and assurance. Why? Because Jesus is not a messenger. He is the message. Siya mismo. Hindi siya messenger. Hindi siya nagtiladala ng Panginoong Diyos dito para lang ipadala yung mensahe. He is the message. Jesus is the fulfillment of God's revelation through centuries. When we know Him, we have all we need to be saved from our sin and to have a perfect relationship sa ating pong Panginoon. Well, matindi po talaga yung ministry na ginawa po ng aming Panginoong Diyos, ni God, ng Old Testament. Both Old Testament and the New Testament, matindi yung ministry na ginawa ng Panginoon through human messengers. Kay Abraham sa Old Testament, Moses, Elijah, kay Jacob, kay Isaiah, marami pa pong iba. Pero despite ng tindi nila, despite how mightily God used them, they fail, they fall in comparison to Jesus Christ. Walang nakasuhan. Walang pumarehas. Jesus is greater than the prophets. From many voices na naririnig nila in the Old Testament to one clear voice. Jesus is God's final word. Jesus is better because He is not the messenger. He is the message. Not only that, He is also the Son of God. Sabi ko sa binasa natin kanina. I remember tuloy yung Matthew, the book of Matthew chapter 3 verses 16 to 17. Basahin ko lang po. And when Jesus was baptized, familiar po kayo dito, di ba? Immediately he went up from the water, and behold, the heaven were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. Verse 17, and behold, a voice from heaven said, what? This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Jesus is the beloved Son of God. That's why He is greater than anything and anyone. Now, during those times, balikan ko lang po yung mga Christian Jewish, no? Yung mga Jewish Christian, nahihirapan silang i-sustain yung faith nila kay Jesus. Nahihirapan sila because of the persecution. Hindi mo kasi basta-basta yung persecution that time. If Christian ka that time, nandun ka sa panahon na yun, alam niyo po ba, nawawala sa kanila yung posisyon na meron sila. Posisyon, yung authority sa community, nawawala yun. Ang nangyayari tuloy, na-outcast sila. Pag Christian ka that time, may naniniwala ka, may faith ka kay Jesus Christ, ang nangyayari po yung possession na meron ka, pinukuha nila. Ari-arian, yaman, sahanan, sasakyan, lahat ng meron ka, kukunin nila. So dito okay sa ganun. Ipaglabas mo dyan, may Christian ka, no? Nasa yung sasakyan, nandun mo sa parking lot. Anong kulay pula? Kukunin ko. Ganun po sa kanila dati. Lahat kinukuha ko sa kanila. And also, nawawalan tuloy sila ng passion.
Nawawalan sila ng passion kasi nga, hindi na nila masunod si Jesus kasi nga, bakit ganito yung sitwasyon? Ang hirap. Ang hirap pala na sumunod sa Panginoon. Teka. Position, possession, passion, position, possession, passion. Sa panahon natin ngayon, di ba ito din po yung mga bagay, o ito din tatlong to, yung mga nagiging dahilan kung bakit tayo nawawala sa Panginoon. Ito din yung mga dahilan kung bakit mas pinipili natin bumalik sa dating tayo. Ito din yung mga ino-offer ng mundo para matrap tayo. Listen, ito po mga ito, no, hindi naman siya masama. Actually, blessing ng Panginoon, kagustuhan ng Panginoon na ibigay sa atin ito. Part of His blessing, ito po mga ito. Kung alam po natin na siya po ay mas greater sa mga ito. Okay ito, kung alam natin yung bagay na yun. Kasi there's a danger kapag di po natin naiintindihan at di natin nakikita yung kalakihan ng Panginoon sa tatlong ito. Mangyayari po, kapag mas malaki yung tatlong ito kay Jesus, delikado. Delikado. Nagkakaroon po tayo ng simple desire about dito sa mga bagay na ito o sa mga biyaya sana ng Panginoon sa atin. Yung position, yung pride of life. Yung possession, greed. Yung passion, lust of the eyes. Now, position is talking about our identity. Our identity. Entitlement, power, authority. Sino ba tayo? Nakaposisyon tayo. Bakit ka ba nandyan sa gobyerno? Bakit ka ba nandito sa ganitong posisyon? Ay kasi nilagay ako ng Diyos dito. Kasi ang Diyos ang nag-ahari sa akin kaya ako nandito. Inalaw ni Lord nandito ako. Kung ganun po tayo mag-isip, okay yan. Pero once na kinuha yung posisyon sa'yo, ang mangyayari sa'yo, dahil may Diyos ka, okay lang Lord. Kasi ikaw din ang nag-alaw na mag-alis sa akin. Pero pag hindi mo alam na mas greater si Jesus, ayaw mo nang bitawan yung posisyon na meron ka. Yung entitlement na meron ka. Possession, talking about contentment. Money, materials, at ano pang mga meron tayo sa mundo na binibigay ng mundo, ayaw natin ibigay sa iba. Ayaw natin, ano natin ibigay? Kailangan hindi ibigay. Ano? Pero ang what I mean is, nagiging greed po tayo. Sinasarili natin lahat. Passion is talking about craving to pleasure. Yung sobra tayong curious sa mga bagay-bagay na hindi na sana natin tinitignan. Masyado tayong aware do sa mga bagay-bagay na hindi na sana natin sinusundan. Pornography, fornication, at marami pa pong iba. So nakikita niyo po, yung mga pinagdadaanan ng Jewish culture that time, yun din halos yung pinagdadaanan natin ngayon. Yun nga lang, sa kanila po, yung pagiging Kristiyano na that time, kinukuha sa kanila yung tatlong ito. Pero sa atin ngayon, yung pagiging Kristiyano natin, sometimes, gusto natin makuha ito. May pagkabaligtaran ba? Church, listen. Para po mas makuha natin, balikan lang natin yung Matthew chapter 17. Sabi doon, di ba? And behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, whom I am well pleased. Yung Matthew chapter 3, verse 17, ay last verse po yan ng Matthew chapter 3. Ang susunod dyan ay chapter? Dito nga ako. Ang susunod po sa chapter 3 ay chapter 4. Last verse 17. Ang sabi po dyan ni God, I am pleased. I am well pleased. This is my beloved Son. Pero, anong nangyari after sabihin ni God yan kay Jesus? After the baptism of Jesus, what happened? Chapter 4, verse 1. That Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After sabihin ng Panginoong Diyos Ama, anak ko to, sobra akong napiplis dito. Pagbangon ni Jesus sa baptism, di ba? Kita may dove, di ba? Yun po yung parang representation ng Holy Spirit. So, ramdam na manahan sa ating Panginoon. Pagbangon nun, wala na sinabing detalye. Pagpasok ng chapter 4, sabi agad, wilderness. Na-experience nyo na yun, yung sinasabi ko kanina. After natin tanggapin si Jesus, pagsubok agad. Bakit yun? Bakit may problema agad? Di ba dapat masaya agad? Di ba dapat blessing agad? Dapat marami agad ako na makuha ng maayos na buhay ko kasi nga may Jesus ako. Pero ito po, Jesus mismo, wilderness agad. Pagsubok agad. The wilderness is a place of isolation.
hardship and testing. And madalas yung wilderness din po, yung nagpapa-experience sa atin ng spiritual battle. To the point na sinusubok na yun sa atin, yung pagdidepende natin sa Diyos, magdidepende pa ba tayo? Wilderness represent a place where one's faith is tested and refined. Ito yung walang pagkain ng 40 days, walang inumin ng 40 days. Remember? Diba? Si Jesus Christ, 40 days and 40 nights, ito po yun. Ito rin yung tinempts eh. Right? Ni Satan. Naalala niyo po? Naalala natin, ano? Papasalamat ko lang ng konti para makakita natin, di ba? Tatlong beses siya tinempt ni Satan. Ano yung unang temptation sa kanya? Sige nga, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mo nga tinapay itong bato. Remember? Ano po yan? Passion. Why? Flesh. Fasting. Sino ba yung mga huli ng fasting dito last 2-3 days? No, grabe, no? Talagang kapag nakakakita ka ng bato, parang gusto mo na rin gawin tinapay eh. Tinapay mo. Kasi block si Jesus. Parang gano'n eh. Yung pang gutom na gutom yung flesh, gusto natin kunin yung mga bagay na makapag-okay sa katawan natin. Passion. Sinubok si Jesus. Pero sabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang mga tao. Kung hindi, sa salita ng Diyos. Pinaka-praise ko lang po. Pangalawa, anong sabi sa kanya? Halika nga dito sa templo. Dito tayo sa holy ground. Papakita ko ngayon sa ito mga bagay na ito. Ngayon, ang gagawin natin, tumalong ka dyan. Kasi sabi ng Diyos, kapag kung talagang anak ka niya, liligtas ka ng mga akin. Iingatan ka niya. Sabi sa kanya ni Jesus. Sabi sa kanya, huwag mo subukin ng Diyos. Now, ano po yan? Ano po yung binibigay na pagsubok kay Jesus? Position. Dahil kung anak ka ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos. Pinapakita ko sa kanya ni Satan na, uy, ba, anak ka? Nakaposisyon ka dyan? Dapat pala ganito, dapat ganyan. Dinidiktahan si Jesus. Pero hindi po nagpatinag si Jesus doon. Last, ayaw mo talaga. Take control. Halika nga dito, dito tayo. Well, inaarap lang ko, ano? Hindi naman gano'n, hindi naman niya kaya gano'n si Jesus eh. Ito binatukan siya noon. Parang ano lang, no? Halika nga, dito tayo. Ito no, sa taas ng bundok. Ang taas ng dito. Kaya si Satan, ikinabahan, itaas eh. Pero lahat ng itong nakikita mo, lahat ng mga yan, ibibigay ko sa'yo. Sumuko ka lang sa akin, lumuhod ka lang sa akin, sumamba ka lang sa akin. Ano po yan? Possession. Position, passion, possession. Parang pagkakatulad pala. From Old Testament, from New Testament, up until now sa atin, may pagkakatulad. Hindi lang sa atin, even Jesus Christ, na-experience ni Jesus. Now, balikan ko lang kanina. Mula na naging Kristiyano ako, dumami yung problema ko. Grabe, ang dami ko na nasubukan, ang dami na, hindi ko na kaya, na-stress na ako. Pero hindi kaya. Dahil tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, hindi kaya nasa wilderness lang tayo sa ngayon. Kasi, baka, akala natin, hirap na tayo, pero di natin alam, may plano ang Diyos sa buhay natin. Kasi si Jesus, after nung temptation ng tatlo na yon, nung nalagpasan niya yon, sinimulan niya yung mission. Sinimulan niya yung ministry. Sinimulan niya yung purpose, right? Ganon din po tayo. I believe ganon din tayo. After natin tanggapin si Jesus, maybe may mga problema talaga. May mga pagsubok na dumadaan sa atin. But pag nalagpasan natin yon, pag kinaya natin yon because of Jesus, because we have a greater than everything, than anything, kakayanin natin lagpasan at yung blessing, yung provision, yung breakthrough parating sa bawat isa sa atin. I'm not talking about prosperity gospel, but ito po talaga yung Panginoon natin. Ito po yung kaya niyang ibigay sa atin. Kaya ngayon, kapag tayo Kristiyano, tinanggap natin si Jesus, yung iba, di ba? Ay, ilutom niya. Tataanan ko tayo, ilutom niya. Pero tayo, dahil alam ko to, dahil alam ko mas greater si Jesus sa lahat, sige, dumaan ka sa akin. Anong pagsubok yan? Ilista mo. Yabang, no? Huwag naman maging mayabang, ano? Baka hindi mo kayanin eh. Pero kakayanin ng Diyos. Kakayanin ng Diyos. Yun po yung sinasabi ko dito. Now, sino dito nagpapasalamat ka kasi alam mo mabuti at may plano ang Diyos sa buhay mo? Amen! Amen? Nagpapasalamat tayo, Lord, kahit ganito ako, alam kong may plano ka. The wilderness represent a place of preparation.
a place of waiting for God's next move, a place of learning to trust in God's mercy and grace. Because after that, may pagpapala, may biyaya na gagawin ng Panginoon. Now, I don't know about you, kung ano ba ang sitwasyon mo ngayon, kung ano ba yung sitwasyon natin. Maybe you are in the wilderness right now. Wilderness, the season ng buhay mo na parang ang tagal-tagal na. Ang tagal-tagal na natin sa ganitong sitwasyon. May sakit, maraming problema, hirap sa buhay, ang daming pinagdadaanan, ang daming pagkakautan, ang daming hindi mo na naging kaibigan, ang dami pa. Marami pa kung iba. But I want to encourage you this morning. If you have Jesus in your life, you are in the better situation. You are in the better place. You are in the better position. Because Jesus is better and greater than all things here on earth. Siya yun. Hindi mo lang ramdam ngayon. Pakitapit naman yung matabi mo. Ako sabi, kaya ni Jesus yan. Kaya ni Jesus yan. Sometimes, nalilito lang po tayo, between sa ano bang pakiramdam ng better at saka sa meaning talaga ng better. Minsan na curious, na-conscious tayo, ano ba yung pakiramdam ng better? Sa talaga, better. Alam niyo po, na-testimony ko to dati sa, dito rin po alam ko eh, pero hindi ko ganun ang gagawin ko, no? Ay, na-remember ko lang ito nung nakikita ko to. Yung anak ko po kasi, no, 2 years old, na-operahan. 2 years old. Nagkaroon ng obstruction sa intestine, inoperahan. Pag after opera, colostomy. Yung colostomy 6 months, tapos opera ulit, tapos siguro mga 1.5 years siya nagtiis na ganun na sitwasyon. Alam niyo naman pa colostomy, di ba? Yung ganun pa. Every day, every time, umiiyak yung anak ko. Ang hirap kasi. Alam mo yung araw-araw ka, kailangan linisin, kailangan ayusin, kailangan every day, that time, nasa wilderness yung anak ko. Nasa wilderness kami. Opera. Parang feeling nga niya, mas okay pa siya bago operahan eh. Kesa nung na-operahan. Kasi mahirap yung sitwasyon. Pero alam niyo po ba, hindi naman namin nakita. Yung wilderness na yun, yung anak ko, 2 years old that time, but that right now, she's 12 years old. Wala nang colostomy, okay na. So, anong ibig sabihin? Anong point ko? Ganito po ang point ko. Ngayon, mas better na yung pakiramdam niya na hindi namin nakita noon, pero nararanasan namin ngayon. Ulitin ko. Mas better na yung pakiramdam niya, yung sitwasyon namin, kesa sa nakikita namin noon. Ngayon, ganito ako. Sorry ulitin ko. Sa mga sinutingin sa person. Ganito kanyo lang. Mas better na yung pakiramdam ng aking anak ngayon at ng aming sitwasyon na hindi namin nakita noon, pero nararanasan namin noon. Ito po yung istorya ko. Yung istorya nyo, paano? Maybe you are in the wilderness right now. I-enjoy mo lang. I'm not saying enjoy mo because of your own strength, because happy ka lang, masaya ka lang, ay, baliwala na, ano trabaho. Hindi. Ask God, trust God, and be faithful to God. God is in control in everything. We, as a human being, may tinatawag po tayong rejection period. Remember? Or alam natin din yung rejection period. When something new introduced, may rejection. The challenge doon sa mga Kristyano that time, namumuhay yung mga Kristyano that time with new covenant, pero feeling nila old ones feels better. Yung dati parang mas okay, parang gano'n. The challenge for us now, what God is doing in our lives, God is moving in our lives, alam natin yan. But yun nga lang, sometimes we are in the rejection period. Kasi may pagbabago, tama po? Kaya nga may transformation kapag may Jesus na tayo sa buhay, tama? Yun nga lang, sometimes nahihirapan tayo dun sa changes. Nahihirapan tayo dun sa transformation na nangyayari, no? Kaya feeling natin, mas okay yung old life. Mas okay dun. Dati pa dance-dance lang ako dun sa amin. Ngayon na, nakadance. Dati kung sino-sino lang, okay. Pero ngayon, parang hirap. Sa simula. Ang hirap sa simula. Because sometimes, bad things feels better. Pwede po ba akong maging honest sa inyo? Sometimes bumabalik po tayo sa mga bad relationship, bad habits, bad character, bad pattern. Kasi sa pag-iisip natin na mas greater yun sa sitwasyon natin ngayon as a Christians. Sometimes ganun po tayo. Because sometimes bad feels better. Sometimes we go backward. Bumabalik tayo sa dati kasi nga
yung pagbabago na gaganap sa atin ngayon, nang tinanggap natin si Jesus, parang di okay sa simula. Parang di nag-work sa simula. Parang nagiging worse sa simula. But church, maniwala po kayo o hindi, mas better ang may relasyon ka kay Kristo kaysa sa dating ikaw mismo. Mas better. Maaaring iba yung nakikita natin sa hinahanap natin. Maaaring iba yung nararamdaman natin kaysa sa ginugusto natin. Pero maaaring din mas better ang plano ng Diyos natin kaysa sa pinapangarap natin. Mas better. Church, baka di lang natin napapansin. Pero mas okay po kung sino tayo ngayon na meron tayong Kristo sa puso. Pwede naman tayong pagbalik tanaw sa mga bagay-bagay, sa mga gawain, sa mga kung anong ginagawa, pero balik tanaw lang. Huwag natin babalikan. Huwag natin babalikan. Why? Because looking back, for us, no, pag nagbalik po tayo ng pananaw, at pag tinignan natin yon, nakikita natin how far God has brought us. Yesterday's struggles highlights today's victories. Gratitude grows when we reflect on the journey. Okay lang naman balikan tanaw. Kasi nga doon mo nakikita, doon mo na-realize, at doon natin na-accept yung mga nangyayari sa buhay natin. Ang sinasabi po ng author ng Hebrews, pwede tayong lumingon sa mga dati, pero wag nating balikan kung ano yung feeling natin mas greater kesa sa relationship na meron tayo sa Panginoon. Kapatid, pwede mo pakasabi-sapan mo kung ano man yung pinagdadaanan mo. Ito lang pinasabihin niya, ipaglaban mo. Sige po, huwag mo nang tapigil. Laban mo. Ganon, ipaglaban mo. Huwag kang susuko. Kaya mo yan, kapatid. Kasi kasama mo yung better, kasama mo yung greater than anything or anyone in this world, and His name is Jesus. Sige po, palakpakan natin yung ngayon. And as I end, kailangan matapos. Sarap kasi pag-usapan yung greatness ng ating Panginoon. Ay? Parang kahit walang kain, basta pag-usapan natin, okay lang. Okay lang hanggang tanghali tayo, extend natin. Amen, laki na sigurado kayo. Hindi po pwede. Pero alam naman natin, mabuti ang Diyos. Ang mensahe niya ay para sa atin. At yung buhay natin ay talaga naman ang plano ng Panginoon na nanay. Kaya naman po, ang sinasabi po ng author talaga, kailangan huwag natin balikan ang mga bagay na nakakasama sa atin. Verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe. Tadahan-dahan niyo po ano. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. The book of Hebrews emphasizing that Jesus is far greater than anything or anyone else. He is the perfect revelation of God, the final and complete sacrifice for sin, the compassionate and understanding mediator, and the only way, the truth, and the life. That's Jesus. He is the one who established a new and better covenant, giving believers a greater and personal access to God's presence to all or for all eternity. Again, what makes Jesus better? Jesus is better because Jesus is not just a son in the story. He is the sovereign over the story. Si Jesus po ay hindi lang bahagi ng kwento. Si Jesus po ay hindi lang bahagi na sana i-share natin kasi nasa kwento. Siya po yung may akda. Siya po yung nilalaman. Siya po yung buong kwento. Si Jesus ang buong kwento. Jesus is better. Why? Because He is the only one na may kakayanan iligtas ang bawat isa sa atin. Because of Jesus did on the cross, kung ano man yung ginawa niya sa cross, wala akong makakagawa nun. Ang ating Panginoong Jesus lang. The reason why you are here, the reason why nakakapalagpag ka, nakakasamba ka, nakakapanali ka sa Panginoon, because of Jesus. If wala si Jesus, wala akong tayo dito.
If wala senso sa buhay mo, hindi mo kakayanin bumangon araw-araw. Pag-gising natin may problema. Mas gustuhin na lang natin matulog. But because we have Jesus and we know He is greater than everything, babangon ka because there's a new mercy and grace every morning. He is greater than any religion or any prophets. He is the complete revelation of God. Now, it is very important to understand that Jesus alone can forgive our sin and save us. Sana po maintindihan natin. Sana po isa puso natin yun. That every time we look at the cross, si Jesus lang ang gumawa, no? Because Jesus is greater than everything. He has secured and forgive every one of us. Mahanap natin yung tunay na kapayapaan, tunay na pagmamahal, tunay na kalakihan, tunay na kabutihan sa salitang better or greater na yan sa ating Panginoon. What makes Jesus better? Marami pong masagutan. I don't know about you, but sold out ako doon. Lahat talaga naiintindihan ko, sinasabi ko, Lord, thank you. Kung ano man yung sitwasyon ko ngayon, kung ano man yung sitwasyon natin ngayon, Lord, thank you. Grateful pa rin kami, Panginoon. Because kung hindi man namin abutan yung pangako na sinasabi mo, alam namin, Lord, ibibigay mo to sa mga tao sumusunod sa amin, sa mga mahal namin sa buhay, sa pamilyang meron kami. Because that is who you are. Can we all say? Jesus is not just a word na parang, "Uy, greatness of Jesus." No. The word greatness is only for Jesus. Can we close our eyes and bow our heads? Maybe some of us here, sobra natin naiintindihan ito. Sobra natin kinikilala ang Panginoong Jesus sa kanyang kalakihan at kabutihan. But Lord, ang bigat ng pinagdadaanan ko, Lord. But Lord, bakit hindi ko kinakaya? Always remember, God is watching you. Jesus is watching you. And Jesus is with you. Kaya natin yan. That's only a wilderness ng buhay natin. But it doesn't mean that is the story of our life. That is only part of the journey. But that is not the destination. Lord, thank you. Lord, thank you for your message. Thank you, Lord, once again, because you remind us the greatness of your name, of your power, the greatness of who you are. Jesus, we thank you because what you did on the cross. Lord, we are not deserved na magkaroon ng buhay na ganito, na magkaroon ng pamilya na ganito, na magkaroon kami mga anak, magkaroon kami pagpapala. But because of you, Jesus, but because of your greatness, of your love, binigay mo pa rin sa amin. Thank you for that, Lord. And that's why we don't have anything na pwede ibalik sa iyo. Kundi papurit pa sa salamat, pagsambahan, pag-aawit, that we realize, Lord God, we have nothing if we don't have you in our lives. That's why, church, why don't we give God again our worship, our praise, na nagagaling sa puso, na nagsasabi, Lord, you are our great God. Let's worship. Our great God. Because you are our great God, you sent your one and only great Son for all of us to forgive our sin, to give us a new life, and to help us in our situations in life. Lord, we thank you.
maramdaman namin yung great family, great situation, great blessing na meron ka sa amin. That's why, Lord, we thank you. We thank you, God. You know, one thing I realized, in reality, the reasons kung bakit tayo napapalayo sa Panginoon, the reason kung bakit napipili natin umalis sa pananalig sa Panginoon is because baka may nakita tayong mas greater than Jesus. Maybe you are here today and you are telling to yourself, great God ka, Lord. Great Jesus, meron ako. But I'm in a situation, Lord, na napapagod na. Ulit-ulit, Lord. Hindi ko na kinakaya, Lord. I know you're great. But Lord, nahihirapan ako. Yes, Lord, naiintindihan ko naman. Sumagot ka dati. Nag-provide ka dati. Binless mo ako dati. Nagpagaling ka dati. But Lord, ngayon, ito sitwasyon ko, Lord, eh. Maybe you are that person. Or maybe all of us nandun tayo sa ganung sitwasyon. I want to encourage you. In the book of Hebrews chapter 13, verse 8, sabi doon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung nag-provide siya noon, magpo-provide siya ngayon. Kung nagbigay siya ng kagalingan noon, pagkagalingin ka rin niya ngayon. Kung nagbigay siya ng pagpapala, ng pamilya, ng masaya at maayos na buhay noon, bibigay din niya ngayon yun. Hindi siya nagbabago. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon. All we need to trust in Him and allow ourselves to understand that He is a great God. Lord, right now, I'm praying, Lord God, to all people na kung saan sa crossroad na parang gusto na mag-decide to give up yung faith nila because sa sitwasyon na meron sila. Lord, I'm praying for our situations. Na feeling namin hindi na talaga kaya, Lord, eh. I-give up na lang namin, Lord. Lord, I pray, oh God, comfort us. Embrace us. Ibulong mo sa amin, Panginoon, na anak hindi ka nag-iisa.